Hello mga ka-checkmates! Welcome to our audio podcast. Marami na tayong natutunan about sa media and information literacy, pero mas marami pa tayong kailangan na malaman bago maging isang ganap na media and information literate. I am Jovi. And I am Aryan. Tutulong sa inyo na malaman kung ano nga ba ang ecosystem of false information. So, let's start. Magsimula tayo sa something familiar. So, naka-encounter na ba kayo ng shocking news online? For example, kumakalat daw na sakit or namatay na batikang celebrity o kaya naman winning lotto number daw pero hindi naman pala totoo. If yes, ang sagot mo, then what you've experienced is actually a part of what we call the ecosystem of false information o yung patuloy na pagdaloy ng maling impormasyon. So to put it like yung sa paraan na madali nating mag-grasp, ikumpara mo yung ecosystem sa isang gubat kung saan everything is interconnected. Pero imbis na puno at mga ugat, it's information from people. And yung media at social networks at technology, yung mga dugtong-dugtong na pinagdadaluyan ng mga kumakalat na information. So, totoo man o hindi, part siya nitong sinasabi nating ecosystem. In short, it's not just one lie, kundi inter-system na siya na nag-help na mag-spread. So, let's go sa types of information disorder. Miss Aryan, ano yung maan natin dito? Okay, so, nabanggit na natin kung ano yung bumubuo sa ecosystem na to at sino-sino. Ngayon, mag-deep dive tayo sa isa-isang concepts na belong sa family na to. So, makaka-encounter tayo ng definitions, tsaka taxonomies on information disorder. At isinulat ang mga ito nila Claire Wardle at Hossein Derakhshan. Pinamagatan ang work nila na ang information disorder toward an interdisciplinary framework for research, and naipublish ito noong 2017. Ayan, na-search ko din ito and nabasa ko na ang aim ng paper na ito is to provide an inclusive concept about the new phenomena that disrupts the quality and safety of information. So, according kina Wardle at Derakhshan, may 3 main types ng information disorder. So, this is misinformation, disinformation, and malinformation. Pero since andito na tayo sa ating podcast, may bonus kami sa inyo. Meron tayong deal information na tinatawag. So, makikilala natin ito mamaya as we go on. Yes, meron. In short, it's not just one line. Deal inter-system na siya information nag-help spelling niya is DIL-information as spell information. Let's go sa types of information disorder. Miss Aryan, ano yung maan natin dito? So, ayan, na-search ko din ito. And nabasa ko na ang aim ng paper na is to provide an inclusive concept about the new phenomena that disrupts the quality and safety of information. So, according kina Wardle at Derakhshan, may 3 main types ng information disorder. So, this is misinformation, disinformation, and malinformation. Pero since andito na tayo sa ating podcast, may bonus kami sa inyo. Meron tayong deal information na tinatawag. So, makikilala natin ito mamaya as we go on. So, maraming iba't ibang paraan yes, na posible itong magawa ng isang tao.
Halimbawa na lamang sa isang estudyante na DIL, nagkamali which ng is essence, DIL information, outdated exam spelling niya is schedule, DIL-information as you spell information. Or Yun. meron siyang na-share na Facebook post tungkol sa kapanganakan ni Papa Jesus noong November 25. So, mismatch yung petsa, no? Oo. Naura siya partner. So, alam natin hindi ito totoo. Mismatch, very 1 month advance. Lang. So, Joby, ka-encounter ka ba ng mga instances na ganito? Not necessarily sa school, pero in general. Naka-encounter ako, pero yung date naman yung sinend sa akin, iba. So, ang sabi, kasal nila ate ko, yung pinsan ko, pero medyo malayo na siya. Kasal nila this may something nangyari, sabihin na lang natin na next month sana yung kasal nila, pero ang sinabi this month. Yeah. Medyo matagal na kasi yun na na-encounter ko, kaya baka nakapaghanda ka pa dyan ng gift. Mali pala. hindi din. At least, meron na. Hindi din. Yun. Hindi rin. Oo. Honest Mistake yun. Sa ganong kaso, Oo. okay pa siguro siya, pero paano kapag yung intent mo na naka-cause pa ng distraction Yun din. or may napahamak dahil doon. Kaya sana It's my turn na. Okay. So, mag-move naman tayo sa last type ng information disorder according kina Wardle at Darakshan. So, ito yung tinatawag natin na malinformation o ang pagpapalaganap ng totoong impormasyon upang mapasama o masira ang reputasyon ng taong nasasangkot sa issue na ito. Familiar? Talamak yung mga ganyan ngayon. Familiar. So, matatandaan mo ba, Arians, yung kumalat na balita about kay Bea Bores? Oo, nito lang buwan. Oo, yung isinapubliko ang impormasyon na ito ng isang social media user bago pa man magbigay ng official statement si Bea patungkol dito. So, sa post ng nasabing social media user na iyon ay very obvious na ang intention na ipahiya sa publiko si Bea at ginamit ang sitwasyon ng pamilya ni Bea Bores na ayon sa user ay ipinahiya daw ni Bea ang kanyang kapatid, quote and quote. So, let's say, although totoo ang impormasyon na pinakalat about her motherhood, ito naman ay ginamit upang siraan ang reputasyon ng ibang tao. So, talamak talaga ito, no, 'di ba? Especially sa entertainment industry, ganon. Pati rin yan sa normal na buhay ng mga tao-tao din. So, we experience all that din. So, kung ikaw, isa ka rin ba sa biktima ng malinformation or ang ating mga listeners kaya? Diba? Kasi ako personally, although nakaka-interact ako ng mga ganung tipong post, is hindi pa ako naging daluyan ba? Hindi ko siya finorward kasi tinak-check ko siya bago mag-check ka muna. Yes. Ako hindi, pero sa ating mga listeners ba, baka kapag reflect kayo dyan ng times na naku. Kaya checkmates, panahon na para mag-reflect na talaga tayo at i-audit ang ginagamit ba natin ng ethical at moral ang mga impormasyon na umaabot sa atin. So, talagang check muna talaga tayo. So, at saka sa bansa nga natin, yung nangyayari sa information dissemination culture, medyo messy nga. At hindi mapagkakaila na punong-puno siya ng kasinungalingan, no? May mga army dyan, troll army kung tinatawag sila, na literal na ina-architect yung makararating sa publiko
na opinion. And opinion lang siya ha, pero natitake siya as truth ng mga tao. Kasi ang gagaling talaga nilang craft yung messages kung paano makarating, kanino makararating. Yes. Tapos, ako. Di ba? Tayo sa Pilipinas, natatawag tayo ng disinformation nation. And may mga works dito na related tulad ng gawa nila Jonathan Corpusong at Jason Vincent Cabañas noong 2018. Title nito ay ang natatandaan mo pa ba? Architecture of Disinformation ba yan? Yes. Yeah. Behind the so scenes familiar ng troll accounts tsaka fake news production in the Philippines. Yeah. So, medyo nabuksan yung mata ko dyan about sa disinformation or information disorders na nangyayari sa atin, especially sa politics. Kaya, so, after natin, Aryan, dito sa malinformation, mga ka-checkmates, start na din natin na i-discuss ang deal information. Sounds new, di ba? Parang bago-bago lang to sa atin. So, ito ay isang posible na type ng information disorder na ipinakilala ni Isa Nasidi sa kanyang paper na pinamagatang Information Disorder Ecosystem, Concepts, Taxonomies, and Research Agenda. So, ano nga tong deal information, Aryan? Ito na nga yung pinagchichikahan natin una, BIL, B-I-L. So, deal information, according to Nasidi, is a short for diluted information. So, di lang siya random na suffix na BIL. Ang meaning nun is kapag binuo mo siya, is diluted or sa Tagalog, malabnaw. Bakit? Bakit nga ba ito natatawag na ganito? So, ang mga factual information ay nahaluan ng false information. Sabihin natin na, oo, partly fact siya. Pero nahaluan naman ng chismis, may conspiracy, dagdag bawas, sadya man o hindi. Pag nag-combine to, nagiging deal information siya. So, deal information is information that is half true and mostly false. Kung ganyan, Hirap nito. ang nakapresenta sa yung data, ano kayang pwede mong gawin? And for sure, hindi mo siya matitake as fact kasi may halo. So, anong masasabi mo doon? Actually, yung sa definition pa lang niya, medyo, ba't parang ang hirap i-distinguish? If medyo halo-halo siya na may halo yung fact and false. So, kung isang sentence yon or let's say isang paragraph yon, saang sentence yung true, asang sentence yung false? Sa first sentence ba yung true? Sa last sentence ba yung false? Yun yung mahirap sa diluted information. Kaya yun nga, tama yung sinasabi nila na mahirap itong i-fact check. And mostly convincing nga siya. Oo, no? Sa pagbabasa mo na dire-diretso ka na oo ka na ng oo. Baka may nilagay pa silang citation dyan. Di mo na chinek mamaya. I-search mo. Ay, invento lang pala siya ng GPT. Mahirap na. Lalo ngayong may AI. Yung nagda-delusion ng sources. Naku, yes. Diba? Especially at maraming mga websites na lumalabas ngayon na akala mo factual yung mga information na binibigay pero hindi pala masyadong it's not cross-verified ba kumbaga ganun. Kaya dapat talaga na tayong lahat maging empowered na after natin itong matutunan ipalaganap natin kung anong alam natin kasi hindi siya yung tipong information na pwede mong ibasta-basta kasi sa society natin ngayon kung alam nyo lang kung
paano tayo dinadrive yung politika natin, yung ekonomiya natin. Sobrang may epekto kung anong nalalaman ng tao sa ginagawa nila. So, kung hindi siya core ng education systems natin, paano natin siya makokontra? Yes. Yun din. Yun din. Kaya ngayon na alam na natin ang pagkakaiba ng misinformation, disinformation, malinformation, at disinformation, or also known as diluted information. Similarities naman ang ating alamin. So, there's one similarity between these types of information disorder. So, hindi lang sila nag-appear out of nowhere. So, they travel. Yes. They travel through people, media, and technology. So, parang chain reaction talaga siya. Makikita natin, di ba, ecosystem. Cycle. Dito po yung ecosystem ba yung cycle? Cycle of life. Ang daming cycle sa nature. Yes. Cycle of life din. Kabilang din dyan yung cycle of life ng mga insects, animals, plants. Oo. Ganyan. So, ito, anong question nga ba yun? Yung importanteng kailangan nating malaman? So, ayun nga. Paano nga ba dumadaloy ang information? Who creates and spreads them? At sino-sino nga ba ang mga naniniwala at sino-sino ang mga maaaring maapektuhan? So, dito papasok din yung isang nasa research ni Aisa Nasidi, which is yung SAM-CAV model. SAM-CAV model. So, dito, malalaman natin kung paano nga ba, saan nga ba nagsisimula at saan nagtatapos. Though, hindi naman siya totally na nagtatapos kung saan siya nagsimula at paulit-ulit na bumabalik sa simula. Parang ganon. So, ito ay circle of life talaga. So, ito ay i-discuss nila Luis at Randolph sa ating episode 2. So, abangan! Wow, stay tuned! Yes. Inaasahan po namin na sana marami po kayong nakapulutan at ma-share sa inyong mga ears. Kaya rin, nag-usap-usap kayo ng tanghali sa lunch. Baka naman. Diba? Baka naman. Pwede yung isiksik itong chismis. 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 Kacheka. Kacheka. Very cheka. Let's have cheka. Lagi nating tatandaan na bago mag-move, mag-check ka muna. Yes, hindi pa rin tayo nagsasabay. Yes.